Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain. Pwede na po tayong pumunta sa ating kanya-kanyang upuan. Sinasabi po sa Salmo 23, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinapagpahingan niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan, upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil kayo ay aking kasama. Ang dala nyo'y pamalo, ang sa akin ang nag-iingat. Ang iyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghahanda nyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinapahiran nyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanpaman." Tinatawagan ko po ang tagapanguna sa ating pag-awit. Sige po, maaari po tayong magsitayo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tunay nga po na ang Diyos natin ay mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Kaya awitan po natin ang Panginoon. Let's sing kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan pa kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan pa pinupuri,
Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. For the last time, let's sing Pinupuri. Pinupurit, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po ang iyong kabutihan ay sapat sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng ganitong karanasan na nasa aming harapan ngayon, Panginoon, alam ko po na ikaw ay Diyos na mapagmahal, na hindi lamang sa mundong ito ang aming buhay, kundi ang kaligayahan ay nasa piling mo. Panginoon, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil meron ka pong tahanan na inahanda para sa mga anak mo. Salamat sa kasiguraduhan ng buhay sa mundong ito na pagkatapos ng mga maraming pagsubok ay kaligayahan ang mararanasan ng bawat anak mo na nagtiwala sa iyo. Panginoon, dalangin ko sa gabing ito ang mensahe mo para sa bawat isa sa amin at higit sa pamilya, Panginoon, ay magbigay ng kagalakan at katiyakan na ang buhay na ito ay may pagpapala pagdating ng araw. Samahan mo po ang aming tagapagsalita at patuloy pong ihanda mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ano man ang nais mong iparating sa amin sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy pong ingatan na maunawaan namin ang mga nais mong iparating sa amin. Binabalik po namin sa iyo ang pasalamat, ang pagpuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay tinatawagan ko ang ating Pastor Ed Canlas. Thank you very much po. Pwede na tayong maupo. Ito ang ating huling gabi ng ating pagsasama-sama upang gunitain natin ang buhay ni Nanay Tindeng. At nagpapasalamat tayo sa mga naunang mga gabi na tayo ay nakarinig ng mensahe mula sa ating Panginoon from our pastors. Noong pong panahon na kung saan ay namatay si Helen Bella, I don't know if you're familiar with Helen Bella, yung mga older generations. Maraming mga taong nagtatanong kung bakit during the time of the wake, ay masaya silang nagkakantahan and people are talking about the life of Helen Bella. And some people ask, bakit kaya ganon? It's quite different, it's very unique, kasi kapag may patay, normally sa kultura natin, laging merong kalungkutan, merong pagluha, at everything is characterized by mourning. Pero kakaiba ang pagkamatay ni Helen Bella kasi nakita natin kung paano ang buhay ng isang tao na ito na naging
TV host, at saka newscaster ay pinagpala ng ating Panginoon. And they responded, especially si Princess Ponsalan. Sabi niya ganito, "The reason kung bakit kami nagbubunyi during the time of the wake ng aming nanay nung siya ay namatay is because of the thought and the belief that our nanay is no longer suffering. Our nanay," referring to Helen Bella, "is now in the presence of God in heaven. And that's why people are still thinking kung bakit merong ganong klase ng pananaw ang bawat mananampalataya." When we heard yung testimony ni Ate Jo at saka ni Lani noong mga previous nights, nakita natin kung paano ang life ni Nanay Tinding became instrumental sa salvation ng buong family. And we believe na itong nanay natin na ito paved the way upang ang kanyang mga anak, mahal sa buhay, ay makakilala sa Panginoon. Hindi ko alam if you could beat yung kanyang commitment to serve the Lord. She will wake up at 3 early in the morning and praying for the entire family. Yung ima namin, kasi kami po ay mga Kapampangan, ganun din yung kanyang manner. Siguro yung training from the past is very important kasi ganun yung mga matatanda before. And I don't know kung tayo na tumatanda ngayon, ang tawag nila sa atin ay mga thunders. Kung ganyan pa rin yung manner ng pagtingin natin sa ating pagtanda. We wake up early in the morning, ang nanay namin, ang ima namin, dalawa lang yung pwedeng gawin niya. It's either kakalantog ang lahat ng mga hugasin, yung mga kawali, or makikita mo siyang nananalangin. Mentioning every names na kung saan ay meron kaming mga magkakapatid. And we believe that this night is not a night for us to mourn anymore. It is not a night for us to grieve anymore because we believe that Nanay Tinding is not in the better place. That's always our regard. Nanay Tinding is in the best place. It's not a better place, but Nanay Tinding is now in the best place. At siya po ay kasama ng ating Panginoon. Meron pong isang verse sa Bible na kung saan ay nagbibigay ng napakaraming katanungan sa maraming mga mananampalataya because it is often quoted by so many believers, especially during the time of, the funeral service. And let me quote this from Psalm 116, verse 15. "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." Madalas nating naririnig yan. In fact, I think during the first night, we heard it from Pastor Carlo. But sometimes, we never discuss what transpired before this verse. Ito po yung mga bagay na kung saan ay napakahalaga for us to understand why did David mention such psalm. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Let's try to understand kung ano yung sinasabi ni Haring David. And let me entitle yung aking message ngayong gabi na Deliverance from Death. So from that title alone, we could develop an inkling na si David, kung bakit niya sinasabi yung precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kasi we believe that David experienced yung mga tinatawag nating near-death experience. May mga time na kung saan si Haring David was pursued by King Saul several times. Siya po ay nagpupunta sa mga mountainous area, sa mga caves para lamang magtago kasi yung lugar na yon is a place na kung saan it is not reachable by the enemy. So therefore, when David experienced yung tinatawag nating near-death experience because he is pursued by King Saul and some of the army of King Saul, remember that death is sometimes nire-regard natin as a looming reminder of mortality. Napakasakit na katotohanan yan, no? Pag sinabi nating looming reminder of mortality, we could just simply tell that death will come anytime soon. Marami tayong mga kasambahay, marami tayong mga kaibigan that they just simply pass away without any hint at all. Namatay bigla. Just recently, yung dalawa naming kapatid, yung dalawa kong kuya, died. Ang interval lang ng kanilang death is just 3 months.
And we know na ito ay isang bagay na kung saan ay nagre-remind sa atin that we are mortal. In as much that we would like to stay in this life, alam nyo, yung mga ganyang bagay ay just wishful thinking. Halimbawa, let's experiment. Who could promise that you will still be here tomorrow? You cannot. Because remember that tomorrow is something that we cannot just simply promise. Because death will come anytime soon. Mangyayari yan sa buhay natin ang hindi natin inaasahan. Pangalawa, yung idea na yung death is like an ultimate thief, para tayong ninakawan. Although, no, siguro yung family, you are expecting na si Nanay Tindeng ay will be gone anytime soon. Kasi wala na tayong wala na tayong yung pwede pang sabihin, Lord, please, i-prolong mo na. Kasi para pag dumating siya ng 100, meron kaming makukuha sa mayor namin. Something like that. Kasi when my mother died, yung ima namin, she was already also 90 plus years old. Nung sinabi ng doktor na pwede ba natin siyang lagyan kasi medyo aspirated na yung kanyang paghinga. So tinatanong ko, Doc, kung bubutasan niyo ba siya, will that prolong yung kanyang life? Sabi ng doctor, no. So what's the point? So ibig sabihin, we are no longer asking for an extension. We believe that death will come anytime soon sa bawat isa sa atin because death is an appointment. So lahat tayo ay mamamatay. Yung pangatlong realidad, we believe that death is like an equalizer. Pag sinabi natin equalizer, ibig sabihin mayaman, mahirap, matanda, bata, matalino, hindi masyadong matalino, death will come to us. Death is not a respecter of any individual. It will come sa buhay natin. Hindi ko alam kung nakadaan na kayo dyan sa somewhere in San Pancratius Cemetery. Naalala nyo, nung kinonvert yan into a jogging place and walking area ng mga taong na-stroke, mga taong diabetic, dyan lang sila, paikot-ikot dyan sa cemetery na yan. At the facade of the cemetery, merong nilagay yung may-ari ng cemetery na yan. It's a Catholic cemetery. Nakalagay doon ganito, ako ngayon, ikaw bukas. Tinanggal na nila yan. Kasi sabi ng mga taong nagdadaan, it's too morbid na pagpasok mo ng sementeryo, ay merong ganyang caption na biglang bubulaga sa'yo. And they succeeded. They petitioned, tinanggal nila. But come to think of it, every time na pupunta ka sa sementeryo, it would remind you na the same message is still the same. Ikaw ngayon, ako ngayon, ikaw bukas. Wag lang magsasalita yung mga patay doon at sasabihin sa iyo na ako ngayon, ikaw bukas. Definitely magkakaroon ng stampede. So we know na ito po ay isang bagay na napakahalaga. And that's why going back to the Psalm of David, the psalmist, ito yung tinatawag nating writer, si David, the psalmist viewed death as an opportunity to trust God. Nakita naman natin yung sinasabi ng mga kapatid, no? Napakasarap pakinggan that death is no longer considered as a very threatening experience. But rather, death is basically something na kung saan ay ginagamit ng Diyos to trust God. So therefore, Psalm 116, the entire psalm, is a thanksgiving. So ibig sabihin, itong psalm na ito is not all about death. Kasi yung sinasabi sa verse 16, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. No, it is basically a thanksgiving. Why? Because God will deliver every one of us from death. So ibig sabihin, kung si Kristo nasa iyo, hindi mo na katatakutan ang kamatayan. Naalala nyo, ang dami-dami nating mga style. Kapag pinag-uusapan yung kamatayan, anong ginagawa natin? Knock on woods. Ano pa yung ginagawa ng iba? Di ba? Nagko-cross tayo ng ating mga fingers. Kasi we do not want death to come. Ayaw natin. It's too morbid para sa atin na pag-usapan ng kamatayan. Let me challenge you to think this way. If there is no death, what will be your life?
Nakakita na ba kayo ng isang tao na merong diabetes, tinanggalan ng mga binti, eventually yung gangrene, tumataas pa rin, yung pagputol, mas tinataasan. Imagine how agonizing life would be without death. Nakakita na ba kayo ng isang taong na-stroke? At yung dati niyang ginagawa, hindi niya na magagawa, at minsan yung pagkain niya is just a struggle, pati yung buka ng bibig at pagnguya ng pagkain is very difficult. Sabi nila, yung mga tumatanda na may sakit, pati yung pag-utot, they are thanking God. Kasi minsan yung pag-utot is just, a way of relief. At ito yung isang bagay na kung saan ay sinasabi ni David sa atin, that this psalm is basically a thanksgiving psalm simply because David experienced God's deliverance over death. Tingnan natin, no? I'll give you at least 3 things about this psalm. Number 1, that God answers our prayer. Tinutugon daw ng Diyos ang ating mga panalangin. Look at Psalm chapter 1, verse 16. 116 verse 1. Sorry for that error there. I love the Lord. Sabi niya, mahal ko ang Panginoon, for He has heard my voice and my supplications. You see, aren't you glad that we are serving our God na kung saan ay dumidinig ng ating panalangin? And perhaps, yung lahat ng mga mahal sa buhay, I heard Lani nung the other night, sabi niya, Lord, ayaw niyang sabihin, Lord, kunin mo na nanay ko. Hindi. Ang panalangin niya, Lord, kung anong kalooban mo. Di ba? Lord, ayaw na namin maprolong yung agony ng nanay ko, kaya kung anong kalooban mo, let your will be done. And notice that even the death of Nanay Tindeng is considered as an answered prayer. And this is something na kung saan ay napakahalaga. Merong isang nagtanong sa amin in our Sunday school class ng mga kalalakihan sa Cavite City. Sabi niya, Pastor, pwede ba nating sabihin talaga na, Lord, kunin mo na siya? Can we really ask God? And probably for us to be honest, na kung merong isang mahal sa buhay na merong lingering disease, sabihin natin, Lord, kunin mo na. No, we don't teach God. We don't teach God kung anong kanyang gagawin. We can only rely doon sa kanyang faithfulness sa ating buhay. And that's why when David said this in verse 1, sabi niya, I love the Lord because He has heard my voice and my supplication. Look at verse 2. Sabi niya, because He has inclined my ear to me, therefore I will call upon Him as long as I live. Look at the assertion of King David. Sabi niya, mananalangin ako sa Kanya, magtitiwala ako sa Kanya as long as I live. Why? Because David experienced God's deliverance sa kanyang life. Look at verse 3, sabi niya, the pains of death, ganda yung sinasabi niya, the pains of death surrounded me. So ibig sabihin, David knew that he could die anytime. Kasi he was pursued by the king of Israel, by King Saul. Several times, had it not been for Jonathan, the best friend of David, sabi ni Jonathan, pre, BFF, umalis ka na dito. Kasi my dad will kill you. In fact, Saul was preparing himself to strike down King David, and had it not been for Jonathan, probably David will never taste yung throne being the king. Kasi papatayin siya ni King Saul. And look at this, sabi niya, and the pangs, look at the image, the vivid picture, sabi niya, and the pangs of Sheol, which is the grave, laid hold of me, I found trouble and sorrow. So, ibig sabihin, ganito yung experience ng writer ng Psalm 116. Lahat ng galaw niya, ang death ay naroon. That's why David is thanking the Lord simply because God answered his prayer. Look at verse 4, sabi niya, then I called on the name of the Lord. Paulit-ulit, I pray, I thank the Lord for He heard me. And now in verse 4, sabi niya, then I called on the name of the Lord, and He said, O Lord, I implore you, deliver my soul and save me. Deliver my soul and save me. So therefore,
Number one is a thanksgiving that God is answering the prayer of King David. Pangalawa, that God is merciful and gracious sa buhay natin. Isipin nyo, no, kapag ka ang Diyos ay holy, because God is indeed holy, and God is indeed loving. He is just, at the same time, righteous. What will happen if God is just holy only, but God is not loving? Tahimik po kayo, ha? What will happen if God is just holy, but He is not loving? Ano po? Come on, recitation tayo. What will happen? We will all die. Because He's holy, and He can never tolerate evil and sin. But God is holy at the same time loving. Another one. How if God is just loving but He is not holy? What will happen? Lahat tayo pasaway. Because we could never learn from our mistake. Because God is always loving us, but He is not manifesting His holiness. And that's why God is indeed holy, at the same time loving. Cannot separate the two together. And when David mentioned this, notice that he said in verse 5, gracious is the Lord. Gracious is the Lord. You know, I like the word grace because I'm working at Grace Christian College. Because when you say God is gracious, meron siyang mga bagay na binibigay sa atin that we don't deserve. Like for example, our salvation. Do you deserve to be saved? The answer is no, because we are sinful. But God gave us His salvation even though we don't deserve it. And that's why yung Greek word na charis in the Greek language, ang ibig sabihin, something that you deserve, something that was given to you, although you don't deserve to accept it. Kaya alam nyo, nakakalungkot people would love to go to a religion. People would love to go to, to religious sites instead of just simply understanding the truth of God's Word. Have you heard yung mga comment ng mga tao na lagi nilang sinasabi, hindi nyo ako madadala dyan, ako ay sarado, kandado, tut-tut. If you will just simply open your heart to God and to Jesus, you will see the beauty of this life that God has promised. Because God is gracious and righteous, sabi niya, yes, our God is merciful. Are you seeing the contrast? God is righteous, but He is merciful and gracious. God is holy, at the same time, God is loving. You know, He manifested that when He died at the cross of Calvary. Kasi the reason why Jesus needed to die is because God is demanding yung tinatawag nating result ng ating sinfulness, and that is death. Jesus Christ died on our behalf. Why is He loving? Because He wanted every one of us to be saved. So therefore, we cannot afford to die without Jesus. The reason why we are gathering every night to commemorate the life ni Nanay Tindeng is because Nanay Tindeng gave her life to Jesus. Had it not been for that life that Nanay Tindeng had given, alam nyo, bata pa ako si Nanay Tindeng na namin. Minsan doubtful pa nga ako. Sabi ko, bakit si Nanay Tindeng 90 plus na? Kasi parang kasing edad lang siya ng mga dati naming mga nanay, like Nanay Ading and Nanay, something, siguro, si Pastor Panlilio. But of course, Nanay Tindeng reached 96. And we believe that this is a blessing from the Lord. Look at verse 6. Sabi niya, pakitulungan niyo nga po kung basahin yan. Ready, go. The Lord preserves the simple. Those with childlike faith. I just inserted that. Because the word simple can be defined as those with childlike faith. Yung alam nyo, yung mga bata, pag sinabi mong talon,
Di ba? Even though it's dangerous because you have said so, they will jump. Yung youngest son namin, si Jethro, because all my kids grew up in camps. Every time that I am speaking sa mga camps, yung mga anak namin, kasama namin, si Jethro namin yung isa sa pinaka-daring na anak namin. Kasi pag tapos na ako ng preaching, pupunta yan sa swimming pool area sa Bataan. Alam nyo, napakalalim yan yung pool area na yan ng Bataan. And Jethro, pag nakita niya na nandun ako, because I'm a good swimmer, because I was a seafarer before I became a pastor, pag sinabi kong jump, sometimes hindi pa ako nagsasabi ng jump, he will jump because he knew that I was there to rescue him. That is what we call by simple faith. When Jesus said, give your life to me, will you dare to give your life to Jesus? And it requires a childlike faith for you to develop that faith in God. You know, sabi niya, I was brought low, and He saved me. From the lowest ebb of my life, God saved me, and therefore I will just simply thank the Lord for His promises. Now, verse 8, sabi niya, return to your rest, O my soul. Parang kinakausap niya na dito yung sarili niya. King David is just simply telling, return to your rest, O my soul, for the Lord dealt bountifully with you. And that God rescued David, and that God saved David from the time of trouble. Verse 9, for you have delivered my soul from death. Ulit-ulit siya. My eyes from tears. Wala siyang ibang ginawa kundi umiyak. Kasi isipin nyo, that Saul promised that David will become the next king, and even God promised that David will become the next king. But the way for David to be the next king is so tumultuous. Napakahirap. You know, it is characterized by severe tests, and that's why David was in great tears, and my feet, sabi niya, save me from my feet because I'm falling. So therefore, we know that God is indeed gracious, God is indeed merciful sa buhay natin. Pangatlo and lastly, God holds us as precious. So now, look at David, sabi niya in verse 12. Tumalon tayo, sabi niya, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Napakagandang tanong. It's a reflective question that David asked himself. Sabi niya, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? He rescued me during the time of death. When I was pursued, God protected me. Kung merong mga snares, ang kaaway, God will always be there to rescue me. Sabi niya, anong gagawin ko? Bilang sukli sa kabutihan ng Diyos na Kanyang ginawa sa akin. And I hope that you are asking this same question to yourself. What should I do to the God who gave you a lot of blessings in this life? Minsan, nasalubong ko si Kuya Deng. Minsan, matagal yung usapan namin, bibili yan ng pandesal, ang daming sabit niyan. Lani, did you discover, matagal bumalik si Kuya Deng? Daming kinakausap pag nagtapon ako ng basura in the morning before, pag nasalubong siya, magkukwentuhan kami. Sabi niya ganito, Pastor, matanda na ako. I've seen the life of Kuya Deng. Ako yung nagkasal dyan Di ba? Sabi niya, Pastor, I will just spend my life serving the Lord. Tanda na ako, ano pa bang gagawin ko? Nasubukan niya na maging king ng Butoda. Di ba? Si Lani yung reyna, si Kuya Deng yung king. Sabi niya, ano pa bang gagawin ko? You know, sometimes, we are dreaming of something so nice, not necessarily bad, but while we are dreaming, there is a tendency for us to forget God sa life natin. Nalilimutan natin yung mga benefits ng Diyos. You know, when the nation of Israel were asked, the people of Israel were asked to get early in the morning, get your manna,
get out of your tent and just get your supply. And eventually, instead of just simply getting their supply, they will get a lot. Sabi nila, hindi practical na everyday lalabas kami ng aming tent just to get the manna. You know, when I went to Israel, I've seen yung place wherein the nation of Israel wandered for 40 years. Had it not been for the grace of God, no one from those people who left Egypt going to the promised land will survive. Although a lot of them died, yung marami sa kanila hindi na nakapasok ng promised land. And that includes, sino? And that includes Moses. Moses just saw the promised land, but he never entered the promised land. Alam niyo, when I saw that, kasi it was surrounded by mountains, yung boundary ng Jordan at saka ng Israel, sabi ng tourist guide namin na si Jonathan, Pastor, that's the place wherein they wandered for 40 years. Mga boundary lang naman yun eh. Ang lalapit ng mga areas. You know, because of the scorching heat of the sun, no one could survive a day. All of us will faint. Lahat tayo hihimatayin sa sobrang init, and probably all of them will die of heat stroke. But God rescued them. God, during the day, anong ginagawa? Pinapayungan sila sa pamamagitan ng clouds during the day. And during the night, God is providing them with the pillars of fire. Kasi madilim eh. Wala namang Meralco nun eh. Di ba? Anong sabi ng Meralco? Magliliwanag ang buhay. Nung time ng, parang kailan lang, nung uminit, pag nakuha nyo yung bill nyo, di ba nagdidilim ang paningin nyo? Sa sobrang laki ng bill ng Meralco. And that's the reason why David asked this question, what shall I render? Anong ibibigay ko sa Diyos na nagbigay ng napakaraming biyaya sa aking buhay? You know, I was just a young pastor when I pastored this church. Sabi ko, Lord, how can I survive? I was just a young pastor. And sometimes there is a need for me to impress people simply because I was just very young. I was ordained very young by Pastor Panlilio. And I was trained to be the successor of my uncle at a very young age. I told to myself, how can I survive being a pastor? And surely, if God called you, God will be the one to provide for you. Amen? And until now, I've been pastoring. If someone will ask me, Pastor Ed, will you dare to go back to your old life being a seaman? And I will tell you, I will still choose to become a pastor. And this is the highest calling. Nandito Kuya Bill ko, no? Yung chairman namin. May mga tao dyan sa obrero, sabi nila, Pastor Ed, dami mong kakilala. Bakit hindi ka kaya mag-chairman? O kompetensyahin ko pa yung kuya ko, no? Ba't hindi ka kaya mag-chairman? Isa doon si Lota, yung kapitbahay naming madaldal. Sabi ko ganito, alam mo, I'm already serving the King of Kings and the Lord of Lords. I will never lower down my rank because I'm already serving my King. This is the highest calling. And we know that this is something that David, asked himself. Sabi niya, what benefit? David led the nation of Israel. That's why, King Saul became envious. Kasi lahat ng ginagawa ni David parang successful. Naalala niyo yung Psalm chapter 1? Ang sabi ni David, whatever he does shall prosper. And David was very successful in war, in leading the army. He was very successful. And that's why David said, ano ba ibibigay ko sa Diyos na nagpala sa akin? Now, sabi niya, verse 14, I will pay my vows to the Lord in the presence of His people.
Until now, people are remembering King David because he became the first king that God had chosen. Saul was not chosen by God. Saul was chosen by the people. But it was David that was called by God. The book of Samuel is telling men will always look at the outside appearance, but God is looking at the heart. So even with this, David said in verse 15, I will close in this. Sabi niya, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Parang kumambyo si David. Sabi niya, kung nakasurvive man ako doon sa kamatayan from the past, sabi niya, kung mamamatay man ako today, sabi ni David, precious in the sight of my God, the Yahweh of the nation of Israel, is the death of His saints. Now, the Spaniards invaded us for 333 years. And the Spaniards, in their religion, told us that the word saint here, yung word na saint there, has a connotation for those people who's no longer alive. Parang may halo. They're no longer sinning. They were canonized by the Vatican, by the Pope. But they are wrong. Because the word saint here is not referring to dead people. The word saint here is referring for those people who gave their life to Jesus. Let me qualify my point. Isn't it that when Apostle Paul said, greetings to the saints at Thessalonica, greetings to the saints at Colossae, greetings to the saints at Ephesus, to whom that Paul is communicating to? Dead people? No. Apostle Paul is communicating to those people who are still alive during the time of the writing of his letter. So therefore, do not die without Jesus. In closing, I would like to ask you, hindi ko alam, Ate Jo, Ate Yoli, Lan, and the rest of the family, ano kaya yung magandang epitaph ni Nanay Tinding? Ano kaya? Kasi kung titingnan nyo yung mga epitaph ng mga taong namatay, ang gaganda di ba? Si John Glenn. Probably si John Glenn, sasabihin ng mga taong, ganda ng epitaph ni John Glenn, the man who orbited the earth. Di ba? Si Thomas Alva Edison, anong sabi niya? Success is what? 99% perspiration and just 1% inspiration. Manny Pacquiao. It is better to give than to receive. Probably, hindi pa patay si Manny Pacquiao. Pag tinanong mo siya, Manny Pacquiao, bakit naman it is better to give than to receive? Manny Pacquiao is good in giving punches, barrage of punches. But when Manny Pacquiao received one punch from Juan Manuel Marquez, Manny Pacquiao slept and he lost. What would be your epitaph? Ano kaya magandang ilagay? The man who served God during his lifetime, or the woman who influenced his family before she died. It's up to you. You are making your own epitaph. And I hope that when you conclude your life, you will just simply tell, Lord, anytime soon, I am ready, because precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Not every death is precious, no. Some death are agonizing. Some death are painful. But the death of a believer is precious. It is highly valued in the sight of God. And I hope tonight, as we see yung tinatawag nating human body or cadaver ni Nanay Tinding, you will just know for sure that Nanay Tinding is no longer here. What we are seeing right now is just a container. Eventually, mabubulok yan. It will return to the earth. But the real Nanay Tinding is already in heaven, awaiting the family members.
And I hope tayong lahat ganyan din. That we will still be missing, or probably we will still be meeting each other in heaven simply because we have Jesus in our hearts. Let's come to the Lord in prayer. Father, we thank you so much. Panginoon, sa gabing ito, salamat dahil ikaw ang aming Diyos, that you died on our behalf. Salamat that we can consider death to be precious if you are in us. And the assumption is, Father, if we are Christians, Christ is living in us, and we ought to live for Christ. Salamat po sa gabing ito, and may this message, Father, curb an important reminder to everyone that we cannot die without Jesus in this life. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Katulad nga po ng sabi ng ating pastor, ang ating Panginoon ay holy and loving. Loving dahil hindi niya tayo hahayaan na masadlak sa pangit na sitwasyon, kundi binigay niya yung buhay niya para iligtas tayo. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kimi ay iyong pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo
pagkakataong ito, ating pong ipapanalangin ang mga mahal sa buhay ni Nanay Tinding. Kaya aking pong tinatawagan ang kanya pong mga mahal sa buhay na dumako po dito sa ating harapan upang kayo po ay aming ipanalangin. Aking timbong inaanyayahan ng kongregasyon na tayo po'y magsitayo. At samahan niyo po ako sa papanalangin ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon na naiwan ng ating pong mga Nanay Tinding. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na inyong pinahiram sa aming Nanay Tinding. At buhay na inyong ginamit, Panginoon, upang kayo'y papurihan at dakilain. Buhay na inyong ginamit upang madala sa Panginoon ang kanyang mga mahal sa buhay, kanyang mga anak. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga ng lahat ng ito ay dahil sa inyong pagkilos sa buhay ng aming Nanay Tinding. At ngayon, Panginoon, ang kanyang mga naiwan, ilan sa kanila ay may kalungkutan. Ilan sa kanila, Panginoon, na nauunawaan ang inyong kabutihan at ang iyong dakilang plano sa buhay ng inyong pinili at hinirang, tinawag bilang maging lingkod mo, ay puno-puno ng kanilang kagalakan sa puso dahil sa pag-asa ng inyong salita, ng iyong pangako, ng sino mang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na aming Panginoong Yesus ay merong buhay na walang hanggan. Na pagkatapos ng kamatayan ay hindi siya daranas ng paghihirap, kundi siya ay aalwin kasama ng mga naunang nagtiwala sa aming Panginoong Hesus. O Diyos, sa gabing ito, aking pong idinadalangin ang mga taong nasa aming harapan. Dalangin ko, Panginoon, ang kagalakan ipagkaloob mo sa kanila at gayon din ang kapayapaan. Sa kabila ng malungkot na pangyayari, pagkakahiwalay, Panginoon. Ngunit ito ang iyong plano, Panginoon. At sinabi niyo po sa inyong salita na magpasalamat kami sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang iyong kalooban. Ama, maraming salamat sa pagbawi mo ng buhay sa aming Nanay Tinding dahil ito yung paraan mo upang makasama sa inyong presensya ang babaeng ito. At gayon din ito yung inyong kaparaanan upang maganap ang kaligtasan na ipinangako mo sa Kanya. Kaligtasan sa kasalanan, sapagkat sa pamamagitan ng kamatayan, hindi na siya magkakasalang muli. Siya ibibigyan mo ng bagong katawan na hindi nagkakasala at hindi nagkakasakit. Dalangin ko, O Diyos, ng mga kapatid namin na ito ay patuloy na maalala ang sinabi po ninyo sa inyong salita. Patuloy, O Diyos, na kayo rin ang siyang kumatagpo ng kanila pong mga pangangailangan at lagi niyo po silang samahan, Panginoon. Sa tuwing maalala nila ang mga magagandang bagay na ibinigay o ginawa ng kanilang lola, ng kanilang nanay, nawa, Panginoon, wala silang ibang masambit kundi salamat sa iyo, O Diyos. Dahil ang babaeng ito ay nakakilala sa inyo at ginamit mo upang kami makakilala rin sa inyo. Patuloy, Panginoon, ang aking dalangin na sila'y magpatuloy sa paglilingkod sa inyo kung paano hanggang kamatayan nagpatuloy sa paglilingkod ang kanilang nanay o ang kanilang lola. Nawa, O Diyos, ipagpatuloy nila ang gawaing nasimulan mo sa buhay ng aming Nanay Tinding at alam ko po na gayon din ang gagawin mo sa kanila kung sila ay nagtiwala po sa inyo
ng buong puso. Maraming salamat, O Diyos. Sa inyo ko po itinataas ang bawat isa po sa kanila sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nakakaupo na po tayo. Ngayon naman po ay makakapanood tayo ng mga ilang video clips sa buhay ni Nanay Tindeng. The Lord is my shepherd, I shall not want. In green pastures he makes me lie down. He restores my soul and leads me on for his name, for his great name. Surely goodness, surely mercy, right beside me, oh my days, and I will dwell in your house forever, and bless your holy name. The Lord is my shepherd, I shall not want. In green pastures he makes me lie down. He restores my soul and leads me on for his name, for his great name. Surely goodness, surely mercy, right beside me, oh my days, and I will dwell in your house forever, and bless your holy name. You prepare a table right before me in the presence of my enemy. And though the arrow flies and the terror of night is at my door, I'll trust you,
Ngayon naman po ay bibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa na alalahanin kung sino si Nanay Tinding sa kanilang buhay. Or yung family para makapagpasalamat din po. Kung sino po ang may nais na magbigay ng kanyang mga laala, pwede na pong tumayo dito sa harapan. Mga anak po, Hanggang ngayon po, hindi ko pa po nakikita yung nanay ko dyan. Kasi wala naman po siya dyan. Hindi ko po interesadong tingnan yung shell. Kasi alam ko yung soul kung nasaan. Hindi po kasi ako sanay tumingin sa patay po talaga. But then gusto ko lang po kasing maiwan sa akin yung alaala ng aking nanay. Kung paano niya po kami tsinaga. Talaga pong inano niya, clean po niya yung promise ng God sa Bible na ang lagi ko nabamagit sa kanya, ang pangako daw ng Lord sa kanya ay pati ang aking mga angkan, yung gano'n na masisave kasi na-save siya. Which is, ginampanan niya po yung role niya sa amin, sa mga apo, at balak pa po niya hanggang sa pinaka-apo-apuhan na kaya lang baby pa po nang linisa niya. Pero ang 96 years old ay hindi niya po sinayang yung 96 na yon. Maybe yung kalahati ng edad niya ay hindi naging maganda. Hindi naging maganda, sabi ko nga po sa nauna kong testimony, hindi maganda ang naging simula ng buhay ng aking nanay. Pero siya po yung aming tatay at nanay. Siya yung tumayong tatay sa amin. Siya po yung nagkukumpuni ng bubong namin kapag may bagyo. Siya po ang nagpupukpok noon, umakit sa bubong, nag-result na nahulog siya, na aksidente. Marami na rin po siya naging near-death experience, sabi nga. But then sinorvive po niya yung 96 years old dahil prayer po niya, naririnig ko siya 3 in the morning, 3 a.m. Lord, bigyan niyo po ako ng mahabang buhay. Yun ang prayer niya. At isa yun sa prayer niya at saka yung isang prayer niya na, Lord, kunin niyo po ako kung ako mamamatay ng tulog, which is binigay ng Lord. Meron lang po akong, may sinabi kasi si Pastor Ed kanina, kasi po, hindi po alam ng mga kapatid ko, may prayer po ako sa nanay ko. But then, lambing ko lang po sa Lord. Nung nakita ko naghihirap ang nanay ko, sabi ko, Lord, pwede niyo na po ba siyang kunin? Samantalang mga kapatid ko nagpe-pray pa ng long life, ako'y nakikiusap, pwede niyo na po ba siyang kunin? Kasi nakikita ko yung hirap ng mga kapatid ko sa pag-alaga na hindi ako makatulong at nakikita ko yung hirap ng nanay ko. But then, Lord, yung will niyo pa rin, ganun ang dugtong ko. Kasi never nga, tama po, never po nating mautusan ng Lord. Pero pwede rin pong maglambing. Kasi yun po ang laman ng heart ko nakikita ko yung hirap niya. Ako lang po ang nag-pray ng ganun. Pero kung mali, well, hindi ko alam na mali. But then yun po, naging prayer ko dahil sa nakita kong paghihirap niya. Pero naging fruitful ang buhay ng nanay ko sa pagsuserve sa Lord. Nakita ko, kasi ako yung pinakamatigas na anak niya na hindi agad tumanggap. But then tinaga niya ako. At siya yung laging naka-question sa akin pag hindi ako nagsimba. Lagi niyang sinasabi, pag wala doon sa church, nasaan ka? Pag wala ka sa Diyos, nasaan ka? Oo nga naman, dalawa lang naman po yun. Sa Diyos o hindi sa Diyos. So, yun lang lagi niyang sa akin, kinoconvict sa akin. Masyado po siyang matigas sa akin pag sinabi niya na dapat nag-church ka. Kasi ako po yung kabuti. Pag gano'n, pasulpot-sulpot lang po. But then sa tiyaga ng nanay ko at sa prayer niya na walang patid, talaga pong walang patid, lahat po kami, alam ko lahat po kami tumanggap sa Panginoon hanggang sa mga apo. So, papuri sa Diyos, salamat sa Diyos na meron kaming inang katulad niya na hindi pwede naming makalimutan ang ginawa niya. At sabi nga ni Pastor Ed, kaya niyo bang lampasan ang ginawa ng nanay niyo? Sana nga po sa tulong ng Panginoon, magawa man lang po namin kahit kalahati na nagawa niya. Or mabuti pa nga po, malampasan pa. Sana nga po sa tulong ng Diyos, ang Diyos lamang po
convict sa heart namin para sa ganon. But then, nakakatuwa lang po na ma-share na ang nanay namin ay ang nagdala sa amin. Masarap pong ang ma-share sa ang nanay mo ang nagdala sa iyo para paakay ang anak mo na hindi kami makita sa kalye sa lansangan kundi sa church. So praise God for her life. Praise God for each and every one of us. Thank you po. Sino pa po? Si Bethel. Si Deng muna na laging kasama ni nanay. Pasensya na po. Hindi ko na po mapigil. Kala hindi ko po hindi magpasalamat unang nasa Panginoon saka sa ating mga pastors, kapatiran. Sa mga ilang araw po namin andito kami, andyan kami lagi, nakalalay po sa amin. Kahit na mga puya tayo pare-pareho, salamat sa Lord na mga kapatiran sa aming mga pastor. Nung na po, kapasalamat doon kay nanay. Kasi kung hindi niyo po alam, teenager pa lang po ako, wala na po akong nanay. Kaya si nanay po, sobrang napakalapit sa akin. Siya na pong tagamparang nanay ko po. Yung uling linggo niya po, nakikita ko na po yung paghihirap niya. Tama yung sinabi ni ate, nag-pray din po ako. Kung kasalanan nga po nakunin na si nanay, yung mga last 2 days, sabi ko, Lord, kunin niyo na po si nanay. Kasi yung gabi na po, yung madaling araw po, minomonitor ko na po siya. Nasa alas 4, alas 8 ng umaga. Pagdating po ng 9 ng umaga, pinuntahan ko na po siya. Nakita ko po, matigas na po yung isang kamay niya, yung paa. Pinamp ko pa po siya. Ay ko, ala na, si nanay. Pero nag-pray pa rin po ako. Alam ko na nasa piling na siya ng Panginoon, wala ng sakit. Alam kong masigla na siya. Yung mga kapatiran na yung mga kasing edad niya, kasama niya na. Hindi ko po makakalimutan nung last January, yung last birthday po niya, kasama ko po siya. Si ate, si Ana, sumunod pa nga sa McDonald's, Abad Santos, anak ko. Nakiusap po ako sa kuro ng McDonald's kung pwede po may mga, kung cake silang available doon o kung candle, kantahan po nila yung nanay ko. Salamat sa Diyos, nagpunta po yung mga staff ng McDonald's, kinantahan po si nanay. Kita ko naman po, tuwan-tuwa si nanay, kahit na po last birthday na po niya, pero kita ko po yung joy niya na napasaya namin siya. Maski si ate, sabi nga ni ate Ding, parang ikaw ang panganay namin kaya yung hirap namin ni Miss, pero wala yung hirap natural po yun kahit na nakita ko si Mrs. na hirap, kaya alam ko naman nabi ko, bigyan mo ng kalakasan si Mrs., yung patience para pag-aalaga namin kay nanay dahil alam namin na ang magulang, lalo na po ang nanay, 9 months po tayo dinala ng ating magulang sa kanilang tiyan. Mas lalong mabigat po sa kanila yon. Kaya yung nakita ko po kay nanay, yung pag-iirap po niya, talagang lagi po siyang nanay. Ako po nakakarinig po noon, nanay, masakit. Titignan ko po siya. Iiyak na po ako noon. Pag nakita ko umiyak po si nanay, tinatawag yung nanay niya. Kaya kinabukasan po, sinasabi ko kay Mrs. yun. Hirap na po si nanay. Pero salamat po sa Panginoon. Any member po ng family?
yung apo, Hello po. Good evening po sa inyong lahat. Napilit lang po ako dito. Ano po, alam niyo po yung prayer ko ever since bata po ako. Ang lagi ko pong pinag-pray sa Lord. Sana makita ako ng parents ko na maging successful sa life. And then yung other is, sana makita ko ng Lord na makita ko ng lola ko na graduate ako ng college. And she did po. Kaso, may pandemic po. So, gumawa lang ang Lord ng paraan na ma-livestream yung graduation ko. And then, nireplay ko po sa lola ko. And then, alam niyo po yung joy na kahit replay lang po yung graduation ko that time, umiyak yung lola ko kasi nakita niya akong graduate ng college. And, ayun po, after that, nakita niya po, nasubaybayan niya po akong magkaroon ng work, makumuha ng master's degree. And lahat po yun, binabalik ko po ang lahat ng papuri sa Lord kasi hindi ko kasi akalain na pagbibigyan ako ng Lord sa prayer ko. And it's really, it's really amazing how God works really in His own ways kasi hindi ko naman din akalain na, either way naman po, kung kuhain siya ng Lord na hindi niya ako makitang graduate, I'll accept it wholeheartedly po. Pero yung mag-grant yung prayer ko, po siya, malaking blessing po siya sa life ko to move forward, to magpatuloy sa mga ginagawa ko sa life. And even though na isipin ko na lang na malungkot ako or may pain akong nararamdaman, sometimes yung hug ng lola ko, siya, very, very wholesome na, alam mo yung yakap ng lola and yung kiss ng lola, siya, parang nagmamark siya sa akin. And ayun, sadly, siguro yung physical, na yun, hindi ko na, physical gesture na ginagawa niya sa apo niya, sa mga apo niya, hindi ko na siya ma-experience. Pero, sabi ko nga po nakaraan ng prayer meeting, ano po siya, it really is time na po sa lola ko na, kuhain na siya ng Lord. Perfect time siya for me, for my family. Hindi po siya yung something na, as much as na masakit, okay. Po siya, malungkot, iniyak ko po siya lahat sa Lord. Pero, iniisip ko na lang po na nasa Lord na siya. And most importantly, yung all of the physical pain na nararamdaman ng ating flesh is hindi niya na ma-experience yun. So, either way, kahit gano'n po ako kalungkot, yung heart ko po is at peace. Yun po yung pinangahawakan ko. Kasi if ever na iiyak ko to lahat, ilungkot ko lahat to, baka kinain na ako ng kalungkutan and depression, I wouldn't be here standing in front of you kasi nagpakain na ako sa lungkot. Pero, talaga, perfect time po talaga siya. Po siya, yun yung perfect explanation ko po sa death ng lola ko. And nagpapasalamat po ako sa lahat ng tao na tumulong sa lola ko. Salamat po. Salamat sa love, sa alaga, sa care, sa pagpunta niyo po sa bahay. Hindi po kailangang sabihin and everything. Lang po talaga, bukal sa loob niyo po yung pagpunta niyo. And maraming salamat po kasi up until his last breath, alam niya po na she is loved and cared by so many people. So maraming salamat po na piraramdam niya po yun sa lola ko up until the last day of her life. And ayun po, I will forever be grateful po sa existence po ninyo and sa pagmamahal niya po sa lola ko. Yun lang po, maraming salamat po. meron pa po ba, Dani? Gandang gabi po.
marami pa po sana akong sasabihin pero nasabi na rin po nila lahat. At yung pagpapasalamat ni Bethel kanina, sasabihin ko rin po sana yun, nasabi niya na rin. Wala na po ako sasabihin. Salamat po sa provision ng Lord. Ang gusto ko lang pong bigyan ng talagang emphasis na kung papaanong dun sa amin pong mga naranasan sa nanay ko sa pag-aalaga. Bawat sigaw ko po na, kapatid, ang nanay ko po, kailangan po ng prayer. Nakikita ko na po yung mga reply ng mga kapatiran na nagpipray. Even doon sa huling sandali na gusto kong malaman kung may heartbeat pa siya, ang bilis po nung pumunta, nandun na kaagad sila sa bahay. Tapos, even yung ito pong nandito dito sa church, even yung sahig na ating pong inaapakan, may naglilinis po dyan. Yung CR po na may naglilinis po dyan. Yung pagkain po na ating kinakain, may nagluluto po dyan. Yung time na may sakit ang nanay ko din, even yung diaper, minsan may mag-aabot, pambili ng diaper, maabot ng gano'n. Minsan may nagdadala ng prutas, minsan may nagdadala ng pagkain. Wala na po akong masasabi, kundi salamat po sa inyo. Niyakap niyo po kami nung panahon na kailangan po namin yon. Salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa, no? Yung mga dumadalaw madalas sa nanay ko, hindi man dumadalaw po yung iba pero nananalangin po. Sobrang na-appreciate ko, sobrang nakita ko po yung pagmamahal. Hindi ko po talaga yun makakalimutan sa inyong lahat. Kaya yun na lang po ang gusto kong sabihin. Salamat po. Ayan, glory to God po. Papuri po sa Panginoon. Amen. Si Nanay Tindeng po ay answered prayer. Kasi naalala ko, last na dumalaw kami ni Ana. Ang sabi niya sa amin, pwede ba wag niyo na ako ipag-pray? Kasi lagi namin pinag-pray na lumakas siya, gumaling siya. Pero yung huling request niya sa amin, pwede ba wag niyo na ako ipag-pray? Kaya answered prayer po si Nanay Tindeng. So tumayo po tayong lahat at wakasan po tayo ni Pastor Carlos sa panalangin. Ay, sino ba? Sige po, tayo po'y magwakas sa panalangin at magpasalamat po sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakabuluhang gabi na inyong binigay sa amin. Hindi lang sa pag-alaala, Panginoon, ng ang ginawa ni Nanay Tindeng na paglilingkod para sa inyo at sa kanyang pamilya, kundi lalong higit, Panginoon, sa ginawa nyo sa kanyang buhay, kung paano nyo po siya binago, kung paano nagkaroon ng purpose ng kanyang life nung nakakilala po siya sa inyo. At din, Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan, na isang kagandahan ng kamatayan kung ang isang tao ay nagtiwala sa Panginoon. Pero nakakalungkot na kamatayan kung ang isang tao ay hindi nakakilala sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat pinarinig mo sa amin ang pagkakataon na ikaw lamang, Panginoon, ang tunay naming kailangan sa buhay na ito. At kung wala po kayo sa aming puso at kung wala po kaming relasyon po sa inyo, walang saysay ang buhay. Sayang ang buhay na inyong pinahiram. Kaya, Ama, sa gabing ito, sa mga tao na nakarinig ng mensahe na iyon, nawa po, O Diyos, ay mag-iwan po ito ng marka at tanong sa kanila na mayroon ba akong Kristo sa puso? Tumalikod ba ako sa aking kasalanan? O nabubuhay ako na parang walang Diyos na kinikilala? Lord, I pray na yung mensahe mo ay manatili at matanim sa mabuting lupa. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga kapatiran na tumulong sa pamilya ni Nanay Tindeng. Dalayan ko, Panginoon, ang inyong pagpapala sa kanilang buhay. Salamat muli, O Diyos, sa mapagpalang gabing ito. At lahat po ng panalangin ito ay tinataas po namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po at dito po natatapos ang ating gawain.
I-remind ko lang po bukas. 12 o'clock po kasi yung sundo nung ng St. Peter. 1 o'clock po yung kanyang cremation. So, bago po mag-12, 11 po, kung makikipaglibing po kayo, 11 po andito na po kayo. Yun po. Diyan lang po sa Fifth Avenue, yung iba naman po. Tapos meron naman po tayong sasakyan po na 2 jeep po yun. Pero kung yung iba po meron, kasi baka hindi po tayo magkasya. Tsaka yung sasakyan po ng church, kung pwede po, ma-request din. Yun po. Salamat po. Surely mercy right beside